Sa hindi pa rin matapos-tapos na gera sa pagitan ng Iran laban sa US at Israel, isang bagong ayatollah ang napili ng mga kleriko na papalit sa yumaong si Ali Khamenei na ayon sa mga eksperto ay kasing lupit, kasing tapang at umaapaw ng pagkamuhi sa US at Israel. Sino ang bagong ayatollah na ito? Bakit siya ang napili at ano ang epekto ng kanyang pamumuno sa nangyayaring digmaan? Dahil dito ay muling nag-issue ng warning ang Israel na hindi sila mag-aaksaya ng oras at hahantingin nila ang bagong ayatollah saan man ito magtatago. Sa kabilang banda, base sa pahayag ng US at base sa obserbasyon ng mga eksperto, tila nauubusan na ng armas ang Iran, ngunit sa kabila nito ay nagpahayag pa rin ng kanilang pamunuan na wala itong balak sumuko at bumigay sa mga kondisyon na gustong mangyari ni Donald Trump. Dahil dito ay lalo pang dinagdagan ng US ang kanilang mga armas at patuloy ang pagdating ng karagdagang barko at eroplano sa gitnang silangan. Ito na ba ang senyales na tatagal pa ang gerang ito at mas lalawak pa dahil tila nagagalit na rin ang mga bansa sa gitnang silangan lalo na ang Saudi at Qatar dahil sa pagkadamay nila sa gera? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Sa gitna ng patuloy na digmaan, isang bagong leader ang biglang umangat sa tuktok ng kapangyarihan sa Iran. Matapos mapatay sa isang malawak na US-Israeli airstrike ang dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei, matatandaang napabalitang binomba ng Iran ang mahigit 50 kleriko noong nakaraang araw habang pumipili ng bagong kapalit kay Khamenei. Ngunit sa puntong ito ay nagtagumpay na umano ang mga natitirang Assembly of Experts na pumili ng bagong pinuno ng bansa ayon sa batas ng Islamic Republic of Iran. At ito ay walang iba kundi ang sariling anak ni Ali Khamenei na si Mojtaba Khamenei. Siya na ang opisyal na pumalit bilang bagong ayatollah at pinakamataas na pinuno ng Iran. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay isa sa pinakakontrobersyal na pangyayari sa modernong kasaysayan ng Iran. Noong 1979 Iranian Revolution, milyon-milyong Iranians ang naghimagsik laban sa nooy hari o Shah upang wakasan ang sistema nilang monarkiya kung saan ang kapangyarihan ay ipinapasa mula ama papunta sa anak. Ngunit ngayon, halos 4 na dekada matapos mamuno si Ali Khamenei, ang kapangyarihan ay tila muling napunta sa loob ng iisang pamilya. Ang desisyon na italaga si Mojtaba bilang bagong supreme leader ay ginawa ng Assembly of Experts, isang 88-member clerical body na may kapangyarihang pumili ng pinakamataas na leader ng bansa. Sa halip na pumili ng ibang senior cleric, pinili nilang ipasa ang pamumuno sa anak ng dating leader. Isang hakbang na tinatawag ng ilang analyst bilang pagbabagong anyo ng Islamic Republic patungo sa isang de facto dynasty. Ipinanganak noong 1969, si Mojtaba Khamenei ay matagal nang kilalang makapangyarihang figura sa loob ng Iranian political system kahit hindi siya humahawak ng formal na mataas na posisyon sa gobyerno. Katulad ng kanyang mga kapatid, sumailalim siya sa relihiyosong pag-aaral sa mga seminaryo ng QOM, ang sentro ng Shia Islamic Scholarship sa Iran. Gayunpaman, hindi siya umabot sa ranggo ng mustahid, isang mataas na antas ng Islamic jurisprudence na karaniwang inaasahan para sa magiging supreme leader. Sa kabila nito, ang tunay na impluwensya ni Mojtaba ay hindi nagmula sa relihiyosong titulo, kundi sa kanyang posisyon sa loob ng inner circle ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, siya ang isa sa mga pinakaimportanteng tagapamahala ng opisina ng Supreme Leader. Isang posisyon na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa impormasyon, seguridad at politika sa loob ng Estado. Ayon sa mga eksperto na matagal nang nag-aaral sa politika ng Iran, si Mojtaba ang nagsilbing gatekeeper ng kanyang ama. Siya ang nagko-coordinate ng mga komunikasyon sa pagitan ng Supreme Leader at ng iba't ibang sangay ng gobyerno, kabilang ang militar, intelligence services at mga economic network na nagpapatakbo sa Estado. Isa sa pinakamahalagang relasyon na kanyang nabuo ay sa Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC, ang pinakamakapangyarihang military institution sa Iran. Sa loob ng mga taon, naging malapit siya sa mga komandante ng IRGC, kabilang ang Elite Quds Force at sa Basij paramilitary militia. Ang mga grupong ito ang nagsisilbing gulugod ng seguridad ng Iranian regime.
Maraming political observers ang naniniwala na ang impluensya ni Mojtaba ay unang lumakas noong 2005 Iranian presidential election. Sa panahong yun, sinasabing tumulong siya sa pag-mobilize ng network ng IRGC upang suportahan ang kandidatura ng hardline mayor ng Tehran na si Mahmoud Ahmadinejad laban sa mas kilalang reformist politician na si Akbar Hashemi Rafsanjani. Ang resulta ay nagbago ng direksyon ng Iranian politics. Ang pagkapanalo ni Ahmadinejad ay nagdala ng mas agresibong foreign policy at mas mahigpit na domestic control. Ngunit ang tunay na paglitaw ni Mojtaba bilang isang makapangyarihang political operator ay nangyari noong 2009 Green Movement protests ng milyon-milyong Iranian ang lumabas sa mga lansangan upang tutulan ang muling pagkapanalo ni Ahmadinejad sa isang eleksyon na pinaniniwalaan nilang dinaya. Ang mga protestang yun ay marahas na dinurog ng security forces ng Iran. Sa mga demonstrasyon sa Tehran at iba pang lungsod, may isang sigaw na paulit-ulit na naririnig mula sa mga nagpoprotesta. Mojtaba Bemiri, Rabari, Ronabini. Ibig sabihin, Mojtaba, sana mamatay ka upang hindi mo makuha ang pamumuno. Sa paningin ng maraming Iranian, malinaw na noon pa lamang na hindi na simpleng anak ng leader si Mojtaba, kundi isang taong unti-unting naghahanda na sakupin ng pinakamataas na posisyon ng bansa. Ngayon, matapos ang isang nakamamatay na digmaan at isang airstrike na pumatay sa kanyang ama at ilang miyembro ng kanyang pamilya, si Mojtaba Khamenei na ang nasa tuktok ng kapangyarihan sa Iran. Sa isang bansa na ngayon ay nahaharap sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito mula noong 1979 Revolution. Pero sa tingin ng mga eksperto, mas matigas pa si Mojtaba kaysa sa kanyang ama. Kaya sa kanyang pamumuno ay lalong mas walang puwang ang pagbuti ng relasyon ng Iran sa US at Israel. Sa Washington, mabilis ang naging reaksyon ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, ang pag-upo ni Mojtaba bilang bagong Supreme Leader ay isang unacceptable development. Para sa Washington, hindi ito simpleng pagbabago ng liderato, kundi senyales na pinili ng Iranian regime na ipagpatuloy ang parehong matigas na patakaran na matagal nang tinututulan ng Amerika. Mas direkta naman ang naging reaksyon ng Israel sa isang mensahe na inilabas sa social media sa wikang Persian. Nagbigay ng babala ang Israel Defense Forces o IDF na patuloy nilang hahabulin ang sinumang hahalili sa dating leader ng Iran. Hindi lamang ang bagong Supreme Leader ang tinukoy sa mensahe, kundi maging mga miyembro ng Assembly of Experts, ang clerical body na may kapangyarihang pumili ng susunod na pinuno ng bansa. Sa madaling salita, malinaw ang mensahe ng Israel. Kahit sino pa ang pumalit kay Ali Khamenei ay maaaring maging target. Kasabay ng babalang ito, nagpapatuloy ang sunod-sunod na airstrikes ng Israel sa loob ng Iran. Ayon sa pahayag ng Israeli military, isang bagong wave ng strikes ang isinagawa laban sa mga strategic military target, kabilang ang missile launch sites, rocket engine production facilities at mga base ng Iranian Revolutionary Guards Corps. Isa sa mga target ay isang rocket engine manufacturing complex na pinaniniwalaang gumagawa ng propulsion systems para sa long-range ballistic missiles ng Iran. Tinamaan din ng ilang launch sites na ginagamit para sa medium at long-range missile systems. Bukod dito, tinarget din ng Israeli Air Force ang ilang command centers ng Basij, ang paramilitary militia na nasa ilalim ng IRGC. Ang Basij ang isa sa pangunahing puwersa na ginagamit ng Iranian government upang sugpuin ang mga protesta sa loob ng bansa. Sa lungsod ng Isfahan, ayon sa Israeli military, tinamaan ang isang command center ng Internal Security Forces at isang base ng IRGC. May ulat din na tinarget ang isang police headquarters na ginagamit ng IRGC. Sa lungsod naman ng Qom, isang auxiliary building na konektado sa Assembly of Experts ang tinamaan ng airstrike. Ang Qom ay hindi lamang religious center ng Iran, kundi isa rin sa mga pinakamahalagang political stronghold ng clerical establishment. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang pagpapasabog ng Israel sa mga imbakan ng langis ng Iran na ngayon ay nagliliyab at naging sanhi ng madilim na kalangitan at black rain o ulan na kulay itim sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang nagaganap ang mga strike na ito, unti-unti ring lumilitaw ang lawak ng pinsala sa military capability ng Iran. Ayon sa ulat ng US Central Command o CENTCOM, malaki ang ibinaba ng missile at drone strikes ng Iran mula nang magsimula ang digmaan. Sa unang mga araw ng conflict,
Malawak ang paggamit ng Iran ng ballistic missiles laban sa mga target sa Israel at mga base ng US sa Middle East. Ngunit sa loob lamang ng mahigit isang linggo, biglang bumagsak ang bilang ng mga missile launches. Batay sa intelligence data ng CENTCOM, bumaba ng humigit kumulang 86% ang missile launches ng Iran kumpara sa simula ng digmaan. Sa kaso naman ng drone attacks, tinatayang may 73% drop sa bilang ng mga inilulungsad na unmanned aircraft. Ayon sa mga analyst, may dalawang posibleng dahilan sa biglang pagbagsak ng mga attack na ito. Una, sistematikong tinarget ng US at Israel ang mga underground weapons depot at missile storage facilities ng Iran. Maraming mga bunker at underground tunnel complex na matagal nang ginagamit ng Iran upang itago ang kanilang missile arsenal ang natamaan sa mga precision strike. Ang ilan sa mga depot na ito ay matatagpuan sa ilalim ng mga bundok o sa loob ng heavily fortified military base. Pangalawa, nahaharap ngayon ang Iran sa isang seryosong problema sa weapons production. Ilang factory na gumagawa ng missile components at drone engines ang nasira sa mga airstrike. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa Tehran na palitan ang mga nawawalang armas. Sa kabila nito, may babala ang ilang intelligence officials na hindi pa rin dapat maliitin ang kakayahan ng Iran. Bagamat nabawasan na ang kanilang arsenal, nananatili pa rin ang posibilidad na may natitira silang significant stockpile ng ballistic missiles na maaaring gamitin sa mga susunod na linggo ng digmaan. Ngunit malinaw sa ngayon na ang Iran na minana ni Mujtaba Khamenei ay isang bansang nasa gitna ng matinding military pressure na may humihinang arsenal, patuloy na airstrikes mula sa dalawang pinakamalakas na militar sa mundo at isang rehiyong tila lalong lumalapit sa mas malawak na digmaan. Sa kabila ng matinding pinsala sa kanilang military infrastructure at pagkawala ng malaking bahagi ng kanilang missile at drone arsenal, malinaw ang mensahe ng Iran at mga lider nito. Hindi sila susuko sa presyon ng Estados Unidos at Israel. Sa isang maikling pahayag na inilabas ng Iranian state media matapos ang pag-upo ni Mojtaba Khamenei, iginiit ng bagong leader na hindi kailanman tatanggapin ng Iran ng anumang ultimatum mula sa Washington. Bagamat hindi siya nagbigay ng detalyadong talumpati, malinaw ang direksyon ng kanyang pamumuno, ipagpapatuloy ang matigas na linya ng kanyang ama laban sa mga kalaban ng Islamic Republic. Ang pahayag na ito ay direktang tugon sa mga panawagan mula sa administrasyon ni US President Donald Trump na naglalayong pilitin ang Iran na bawasan ang kanilang missile program, ihinto ang suporta sa mga proxy force sa Middle East at muling pumasok sa isang bagong nuclear agreement na mas mahigpit kaysa sa naunang kasunduan noong 2015. Ngunit para sa Iran, ang mga kondisyong ito ay itinuturing na isang uri ng political surrender. Ayon sa ilang Iranian official na nakausap ng iba't ibang mga media outlet, naniniwala ang pamahalaan na ang pag-urong ngayon ay magpapakita lamang ng kahinaan sa harap ng kanilang mga kalaban. Sa halip, ang stratehiya ng Iran ay tila nakatuon sa pagpapatagal ng digmaan, isang uri ng strategic endurance kung saan umaasa ang Tehran na mapapagod ang kanilang mga kalaban sa isang mahaba at magastos na conflict. May ilang Middle East expert na nagsasabing ang ganitong approach ay hindi bago para sa Iran. Sa nakalipas na 4 na dekada, ilang beses nang ipinakita ng Iran ng kakayahang magpatuloy sa matagal na laban kahit nahaharap sa economic sanctions, military pressure at diplomatic isolation. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang Iran-Iraq War noong 1980s na tumagal ng halos 8 taon. Ngayon, may pangamba ang ilang Western intelligence agency na maaaring sinusubukan ng Iran na ulitin ang parehong modelo. Isang long-term war of attrition kung saan hindi kinakailangang manalo agad sa battlefield kundi manatiling nakatayo habang unti-unting nauubos ang lakas ng kalaban. Gayunpaman, habang sinisikap ng Iran na ipakita ang kanilang determinasyon, mabilis namang lumalaki ang military presence ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa mga nakalipas na linggo, nagkaroon ng malaking military build-up sa paligid ng Persian Gulf, Arabian Sea at Eastern Mediterranean. Isa sa pinakamahalagang development ay ang pagdating ng karagdagang aircraft carrier strike group na ipinadala upang palakasin ang operasyon laban sa Iran. Ang USS George W. Bush upang sumali sa USS Lincoln at USS Gerald Ford sa
giyera bilang patunay na handa rin ng US sa isang mamatagalang giyera. Ang mga carrier na ito ay nagsisilbing lumulutang na airbase na kayang maglungsad ng dose-dosenang fighter jets, surveillance aircraft at electronic warfare platforms. Bukod sa US Navy, nagpadala rin ng karagdagang puwersa ang United Kingdom upang suportahan ang operasyon sa rehiyon. Ang bagong British aircraft carrier na HMS Prince of Wales, isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng Royal Navy, ay iniulat na nasa Mediterranean at maaaring ilipat sa mas malapit na operational zone kung kinakailangan. Ang carrier na ito ay may kakayahang magdala ng mga F-35B stealth fighter jets, isa sa pinaka-advanced na combat aircraft sa mundo. Ang presensya ng ganitong uri ng barko ay nagbibigay sa Western Alliance ng mas malaking kakayahang magsagawa ng long-range air operations laban sa mga target sa loob ng Iran. Bukod sa aircraft carriers, nagpadala rin ng Estados Unidos ng karagdagang strategic bombers sa mga base sa UK at Diego Garcia sa Indian Ocean. Ang mga bomber na ito, kabilang ang B-1B at B-52, ay may kakayahang magdala ng precision-guided munitions na kayang tumama sa mga underground bunker at fortified military installations. May ulat din na pinalakas ang depensa ng mga US base sa rehiyon sa pagtalaga ng mga bagong missile defense kabilang ang mga instalasyon sa Qatar, Bahrain at UAE. At bagamat nagpahayag ng pagkadismaya ang Qatar at Saudi sa pananarget ng Iran, nanatili pa rin ang dalawang bansa na nasa defensive mode upang maiwasan ang mas malawakang gulo sa rehiyon. Bagamat hindi nila inaalis ang posibleng umatake kapag sumusobra na umano ang Iran. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling hindi malinaw kung hanggang saan aabot ang kasalukuyang conflict. Para sa ibang eksperto, ang pag-upo ni Mojtaba Khamenei sa kapangyarihan ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon. Bilang isang leader na nawala ng ama at ilang membro ng pamilya, maaaring mas magiging personal ang kanyang pagtingin sa digmaan. At sa isang rehiyong matagal ng puno ng tensyon, ang kombinasyon ng isang bagong hardline leader sa Iran at ang patuloy na pagdami ng Western military forces sa paligid ng Iran ay nagbubukas ng posibilidad ng isang mas malawak at mas mapanganib na yugto ng conflict. Sa kabila ng malaking pinsala sa kanilang missile at drone arsenal, matapos ang sunod-sunod na airstrikes ng US at Israel, hindi pa rin lubusang nawawala ang kakayahan ng Iran na gumanti. Ito ay dahil sa malawak nitong network ng proxy forces sa buong Middle East. Sa loob ng maraming dekada, sinadyang palakasin ng Iran ang mga armadong grupong kaalyado nito upang magsilbing panlaban sa US at Israel nang hindi direktang ginagamit ang Iranian military. Sa kabuuan, maraming eksperto ang naniniwala na ang pag-upo ni Mojtaba Khamenei bilang bagong ayatollah ay hindi nagdala ng katahimikan sa rehiyon. Sa halip, nagbubukas ito ng posibilidad ng isang mas mahaba at mas komplikadong digmaan. Ang Middle East ngayon ay nasa isang napakadelikadong yugto at anumang maling galaw mula sa alinmang panig ay maaaring magpasiklab ng mas malawak na digmaan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.